Bakit kaya hindi tinanggap ni Lord yung offer ni Cain? Pero yung kay Abel, tinanggap niya. Yung inoffer ni Abel kay Lord is firstborn na animal. Kasi trabaho niya yun eh, siya ay shepherd. Tapos si Cain, yung binigay niya kay Lord ay fruit kasi siya ay farmer. So trabaho din niya yun, pinaghirapan din niya yun. So bakit hindi tinanggap ni Lord yung kanya? So kung iisipin natin, mas mahal yung animals compare sa fruit, bumabase ba ang Panginoon sa laki ng halaga ng ino-offer natin sa Kanya? So, pag-usapan natin. Merong two possible reason kung bakit hindi tinanggap ni Lord yung offer ni Cain at yung kay Abel tinanggap niya. Sa panahon ng Old Testament, kapag humihingi ng tawad yung mga tao noon, ay nag-offer sila kay Lord ng animals. Talagang nagbibigay sila ng sacrifice, usually mga firstborn yon, panganay, and also dapat perfect yung iaalay mo kay Lord kasi si Lord ay sobrang banal, siya ay perfect. So, dapat ang i-offer mo kay Lord ay perfect din na animals. Like, walang peklat and everything. Pero ngayon, hindi na natin siya ginagawa dahil kay Jesus sa New Testament. So, si Jesus na yung mismong ultimate sacrifice natin. Amen? So, sinalo na lahat ni Jesus yung lahat ng kasalanan natin. Compare sa Old Testament na kailangan mo mag-offer para alam mo yung mapatawad ka ng Lord sa kasalanan mo. Even umabot din yun ng New Testament. Pero nung dumating na si Jesus, nung pinako na siya sa cross, siya ay namatay, muling nabuhay, ay siya na yung ating ultimate sacrifice. Pangalawa naman is, walang problema sa in-offer niya, kundi mismo doon sa nag-offer. So, nakikita kasi ni Lord yung heart natin na every time na nagbibigay tayo sa Kanya or nag-offer tayo sa Kanya. Sabi dito sa verse 5, pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito. At dahil dito, sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. So, dito pa lang nakita na ng Lord yung attitude ni Cain, di ba? Nung time na hindi tinanggap ng Lord yung kanyang offer, dapat napatanong na siya sa sarili niya kung bakit hindi tinanggap ng Lord yung offer. Ano yung kulang? Ano yung dapat kong gawin para tanggapin ni Lord yung offer ko? And sabi dito sa verse 7, kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka sana. Pero mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa'yo sapagkat ang kasalanan ay katulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa'yo para tuklawin ka. Kaya kailangang talunin mo ito. So dito, sinabi to ni Yahweh kay Cain, ang Panginoon ay nagbigay na ng warning sa kanya about sa kasalanan. Dapat talunin niya to. Di niya dapat hayaan na maghari yung kasalanan sa kanya. Kasi ito yung sisira sa kanya. So, sa warning nito ni Lord sa kanya, si Cain, hindi pa din siya nakinig. So, sa verse 8, inaya ni Cain si Abel na pumunta sa bukid at pinatay niya yung kapatid niya. Actually, nung nabasa ko tong verse 9, sabi ko, bakit tinatanong ni Lord kay Cain kung nasan si Abel? 'Di ba siya ay Lord, siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan, siya ay nakikita niya lahat kung ano man yung nangyayari sa atin. Pero dito, napakabuti ng Panginoon kasi hindi siya yung direct to the point na, oh, bakit mo pinatay yung kapatid mo? Bakit? 'Di ba? Hindi siya gano'n. Nagtanong muna siya. Sabi niya dito, nasaan ang kapatid mo? So, sumagot si Cain, ewan ko, hindi ko alam kung nasan siya, bakit ako ba ang tagapagbantay niya? So, dito nakita natin ulit yung attitude ni Cain, di ba? Imbis na, nung time na tinanong siya ng Lord, imbis na sabihin niya dito na, Lord, patawad, 'di ba? Lord, patawad na pati ko yung kapatid ko dahil sa inggit ko, dahil sa galit ko, patawarin mo ako, Panginoon. Pero hindi. Galit pa siya. So, dahil sa kasalanan na ginawa niya, may consequence yun. Yung sinabi ni Lord sa verse 10 to 12, yung ang kanyang consequence, yung parusa sa kanya, sabi ni Cain sa 13, sa verse 13, napakabigat ng parusang ito para sa akin. Itataboy niyo ako ngayon sa lupang ito sa inyong harapan. Wala na akong matitirahan, kaya kahit saan na lang ako pupunta at kung may makakita sa akin, tiyak na papatayin ako. Pero tingnan nyo kung gaano kabuti yung Panginoon dito sa verse 15, sabi niya kay Cain, hindi yan mangyayari sa'yo. Sapagkat ang sino mang papatay sa iyo ay gagantihan ko ng 7 beses. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain para hindi siya patayin ng kahit sino makakakita sa kanya. 'Di ba? Nakita nyo? Nakita nyo yung Panginoon? Kahit nagkasala na siya, nandun pa din yung protection niya. Amen. Grabe, grabe yung Lord. Sa verse 16, sabi dito, lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod
sa bandang silangan ng Eden. So ang Lord, siya ay ating Diyos na makapangyarihan, siya ay Diyos na buhay. Si Lord kahit saan ay nandun siya. Amen? Si Cain ay nagpunta sa lugar ng Nod, but andun pa din ang Lord nandun pa din yung protection sa kanya. So, hindi lumayo si Lord sa kanya. Pero siya, tuluyan siyang lumayo kay Lord dahil sa kasalanan niya. Actually, ang natutulan ko dito sa offering, kasi pag sinabi mong offering, about yan sa tithes, di ba? Pera. Nabibigay tayo kay Lord. Pero sa panahon natin ngayon, pasok na din dito yung serving. Amen. Serving mo sa ministry. So, kamusta ba ang puso mo sa ministry? Kamusta ba ang pag-attend mo sa church? Baka mamaya nagsisimba ka na lang kasi nakasanayan mo na. Pero mismong purpose nun, nakakalimutan mo na kung bakit ka nagsisimba. Amen? At the same time, ganun din sa prayer. Baka mamaya, nagpe-pray ka na lang kasi nakasanayan mo na. Pero mismong faith mo, 50-50 na. So, paano malalamang 50-50? Yung dumarating sa point na nagpe-pray ka nga kay Lord, pero parang routine mo na lang siya. Tapos, nagpe-pray ka kay Lord, nag-a-ask ka kay Lord, pero meron sa heart mo na parang napapa-question ka na, ibibigay pa kaya ng Lord yung pinagpe-pray ko sa Kanya? So, heart check tayo ngayon. So, kamusta ba ang puso mo sa mga ino-offer mo kay Lord? Si Cain, nag-offer siya kay Lord, pero nag-offer lang siya para masabing may in-offer siya, para masabing may binigay siya kay Lord. Nag-o-offer ka ba kay Lord dahil mahal mo siya? Or nag-o-offer ka lang kay Lord dahil kailangan siya? Kaya mo pa din bang magbigay kay Lord? Or nakadepende lang yung pagbibigay mo sa mga tao sa paligid mo? So, I'm not here to judge you kasi hindi din naman ako perfect, and naniniwala ako na si Jesus lang naman yung makakapagbabago ng heart natin.